Hello, another tutorial na naman sa Lurking Underneath. Sa first pull, critical at sticky potion. So, umpisa, mag-F ka lang. W, Q, kung wala kang food, mag-food ka. Ito, ihintayin mo si Tuan mag-reset ng archer bago ka. Pag na-reset na, pwede ka na mag-helmet. Tapos pupunta ka sa spot na to. Nakita mo itong parang square na spot na to. Diyan usually. Tapos mag-sticky ka pag nandiyan yung archer dito sa place na to. Tapos W na lang pababa. Tapos baba ka dito. Isang mag-skill, isang malupit na iframe. Pwede ka pa maglakad para walang damage. QWQ lang to. Tapos F paalis. Pwede mong late yung F mo kung gusto mo i-frame yung hit ng archer para mukhang astig. Dito, helmet mo, daga lang. Isa lang. Or, tas, intibol. Mas mag-ghost pull yung mga yan. Tapos, Q mo na lang. Tapos, bumalik ka dun sa mga archer. Tingnan mo kung may loot ka. Skip na susunod. Ayun. Tapos pagka skip mo, pwede kang mag normal na skip, pero iba kasi yung pull ko, kaya iba gagawin ko. Dito ako mag skip, hindi ako nag helmet kung napansin mo. Tapos dito magta-tank set na ako, hihintay lang ako 10 seconds. Tapos mga okay na, pwede na ako bumaba. Kukyuhan ko yung goal, mag-helmet ako, papaskilling ko. Tapos pagka skill, baba ka lang. Tapos dito naman, mag-e-enfeeble ka. Tapos Qhan mo, isang malupit na stun. WQ, hindi first stop, QWQ lang itong pull na to. Dito para ma-aggro mo na may skeleton, kunin mo yan, Qhan mo to, tapos Qhan mo rin to, F. Tapos pwede ka magpalit sapatos dito, o kaya wag na, pero pwede, tagay gawin natin para makita mo. Tinanggal ko sapatos ko, nagpalit ako sapatos. Yan. Tapos hintayin ko lang siya mag-skill uli para malaman kung wala na siya sa snare. Ayan, nag-skill na siya. Snare mo lang uli siya. Tapos sabihin mo go in. Pupunta naman yung mga yan sa loob. Tapos pwede ka mag-F, pero dito kasi sa example na to, nag-calming. Andito kasi mga tropa peeps, kaya may taga-calming ako. So yun, ganun lang. QWQ lang to, huwag na masyado mag-isip. Mamaya, yung mga importanteng pull, yun usually yung pina-4 stacks. Pero pag maliliit na pull, QWQ lang yan, okay lang yan. Dito skip na ulit. Tapos paglabas natin, magpapalit agad tayo ng puritical tsaka ng sapatos ng potion pala. So gagawin natin sticky potion pull kasi ako. Pwede rin naman yung isang pull na enfeeble pull lang. Kasi nagpalit ako puritical tsaka sticky potion. Tapos ito si Link kasi dang hilig din ito mag-cheese, kaya wala tayong magagawa, mag-cheese yan. Pero wala pa akong Q. Ayun, nag-Q na agad siya, tama. Mga baliw talagang tao sa mundo, wala tayong magagawa. Pero mas maganda talaga kung hayaan mo na lang pa dito na lang mag-loot. Pwede naman maghintay. Dito sabihin mo ng no reset, kasi pag 20 minutes 19 minutes laging sakto yung nila, yung ayaw ko to,
Kailangan pala. Ayun. Laging sakto yung ano nila. Pero dito sa example na to, na-late kasi tayo. Ewan ko kung bakit tagal ni UV reset. Siguro cooldown to yung F. Laser. Tapos dito, pag nag-skill na yung night, yung wagay Y, magbababa lang tayo ng onte. Tapos sticky. Nag-skill yung night, baba onte, sticky, baba pa ulit. And P-ball, F sa likod ng archer, hit isang beses, E, hit Q, hit 4 stacks W, helmet pababa, hintay skeleton, Q sa skeleton, mag-E-F pag mag-skill. Ayun, ganun yung ano. Pero minsan, di mo talaga kailangan mag-F pag mag-skill, pwede ka maglakad na lang. Pero kung hindi ka pa, kung cooldown naman yung F mo, di gamitin mo. Usually kasi, yung healer mo, kapag natatakot, hindi yan lalapit sa'yo, hindi ka madyajakitan. Dito, kailangan mo ng ganitong loadout. Yung sapatos na ganyan. Para pag nag-skip ka, gising na agad. So, gising na agad. Ayun o. Palit ako ng set. Tapos, INB pa rin ako. Tapos, naglalakad ako. Chilling lang. So, ito, tignan mo muna yung the circumstance. Pababa siya o hindi. Dahil pababa siya, hintayin na natin siya. Joke lang, hindi pala. Na-agro ko na. Pababa naman siya. Pwede mo siyang hindi calming na to. Hintayin ko lang mag-skill. Tapos calming ko na lang. So, nag-fail tayo doon. Pero, ang pangit kasi ng rotation pababa siguro. Tsaka na-agro ko pa. Pero, same lang naman. Ang gagawin mo, mag-invisible ka. Pababa. W dito. Kiwa mo ng onte. Tapos helmet. Kung may helmet. Tapos kiwa mo na rin to kung kaya mo. May F ako, pero usually kasi same lang to ng W tsaka F, pareho lang naman silang movement ability. Pero sa demonstration to, W gagamitin ko para ma-visualize mo lang na pwede siya sa W or sa F. So dito, pasukay mo, pag sumuka na sila, bumaba ka lang dito. Pag malapit na sila sa stair, ayan na, pupul ka na. W ka sa moss, ilang na malupit, na ito nag-W ka sa moss, tapos bumaba lang ako. Dito mag 3 stacks ka. 3 stacks, tapos mag-helmet ka na, tapos dito MP ball, Q, hit para sa 4 stacks, tapos W. Pwede ka na magpalit ng boss swap. Boss swap mo, alam mo lang ng Black Monk Steb, Missionary Hood, tsaka Judicator Boots. Ito yung Black Monk Steb. Kailangan mo lang ng threat, cooldown, yung third stat, kahit ano third stat mo, kahit mob ping, pwede yan. Tapos para i-pull yung boss na to, may counting siya. Simula, gusto mo mag-D, tapos helmet, tapos B-hit ka 3 beses, 2, 3, susuka siya. Tapos pagkatapos niya sumuka, i-hit siya 3 beses, 1, 2, 3, cancel mo yung skill, 2, 3, 4, pang-apat, cancel, ano siya, 3, 4, 3, 4 yung bilang niya. Tapos pag nasuka na siya, mag-ika lang, 1, 2, 3, cancel, 1, 2, 3, 4, cancel. Tapos biglang pagkatapos ng suka, P-ball, 1, 2, 3, cancel, 1, 2, 3, 4, cancel. Suka, pag habang nasuka, iya mo lang, 1, 2, 3, cancel. So, basta magbilang ka lang. 2, 3, 4, cancel. Minsan, kahit hindi siya humit, basta bumilang ka. Minsan kasi hindi siya na-hit eh. Pero kasama yan. 1, 2, 3. Yung counting mo, pagkatapos ng suka niya. So, ito pang-apat na to. Ayan o. Cancel. So, in P-ball kapag wala kang E, 1, 2, 3, cancel. 2, 3, 4, cancel.
Ayun lang. Ganun na yun, boss. 3, 4, cancel.